Magandang umaga po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Napakapalad po natin gabi dahil nandito tayo ngayong umaga. Dahil nandito po tayo, maupo para makapakinig. May maikli po lamang tayo mensahe sa araw na ito. At ito po ipatungkol sa ipinagdiriwang ng buong sanlibutan sa panahon ito, the Christmas po. So let's buksan po natin ang ating mga Bible. Kung meron po kayo dyan ng mga Biblia po sa Luke chapter 2 verses 10 to 12. Bago po tayo manalangin. Basahin din natin. Sabi niya dito sa Bible po. Okay, so is it? But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Salamat Panginoon sa pagpaspasin sa salita ito at salamat dahil ikaw magpapaunawa sa amin. We commit these words into your hands once more. In Jesus' name, Amen. Sabi po dito sa nabasa natin, ito po ay talata na sinabi po ng anghel sa mga nagpapastol. Ito po ay patungkol sa pag-announce ng anghel sa mga shepherds na may ipinanganak. Nagdala po siya ng balita sa mga shepherds para po, very common po na istorya ito ng pasto. Kaya alam ko po na alam po ninyo, mga kapatiran po dyan sa Rojas at sa La Carlota. Kaya patuloy po tayo at tignan po natin ang tatlong bagay dito sa verse po na nakasa po natin. Sa sinabi po ng anghel sa mga nagpapastol. Sila po ay natakot dahil kahit naman sino pag may pila na lang na sumulpot na iba ang anyo, nakakatakot po yun. Pero hindi po, kaya sabi ko ng anghel, huwag kayong matakot dahil ang dala-dala po ay magandang balita. Una po, maganda siyang balita. Pangalawa, nagdadala ng kagalakan dahil tunay na po na ang magandang balita ay nagdudulot po ng kagalakan. At ang maganda po dito ay para sa buong sambayanan. Hindi po pili, hindi po para sa ilan, pero bagkus po para po sa lahat. Ano po yung magandang balitang ito na sinasabi po ng anghel? Sabi na po sa verse 11 na pinanganak ang tagapagligtas. Kaligtasan po ang magandang balita. Kaligtasan, ano ba ang kaligtasan? Just going back po na once upon a time, marami pong mga lumupit po sa ating bansa, ang Pilipinas, at tayo po ay pinamunuan ng mga dayuhan. Pero tayo po ay pinalaya. Magandang balita po yung may nagpapalaya, kaya meron po tayong Independence Day. At yun po ay pinagdiriwang ng Pilipinas taon-taon. Ngayon, tagapagligtas po natin ay the West. Sila po yung nagligtas at tumulong po para tayo po maging isang matatag na nasyon. Katulad din po sa espiritual, itong kaligtasan, itong magandang balitang ito ay dumating. Kaligtasan po para saan? Kasi sabi ng anghel, sabi niya, ipinanganak si Kristo na siyang kaligtasan ng buong sanlibutan. Bakit ba? Ano ba ang kalagayan ng buong sanlibutan? Bakit ba siya nangangailangan ng tagapagligtas? Sa Proverbs chapter 5 verse 22, sabi po doon na ang tao ay nakagapos sa kasalanan. Kung awan di Tagalog tayo, sorry po. Ba't gano'n yung di Tagalog, nakakalimit. Proverbs chapter 5 verse 22, sabi niya, ang tao ay gapos sa kasalanan. They are ensnared. The wicked deeds of ang masamang tao ay bihag ng kanyang kasamaan para itong bitag na huhuli sa kanya.
Kaya parang nakaabang lagi ang bitag na yan, nahuhuli. Nakagapos po ang tao sa kasalanan at wala po tayong ginawa para po makot po tayo sa sitwasyon po na yan. Sabi po ni David sa Psalm 51:5, sabi po niya na ipinanganak akong makasalanan. Wala po ni isa sa atin dito na ipinanganak na santo. Lahat po tayo ay makasalanan na ipinanganak at sabi po ng salita ng Panginoon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. In short, ang tao ay makasalanan at patungo siya sa pagbayad, patungo po siya sa kaparusahan ng pagiging likas na makasalanan. Yun po yung sitwasyon. Bihag ng kasalanan ang tao. At dahil po dyan, dumating ang tagapagligtas. Kaya po siya magandang balita. Magandang balita dahil susolusyonan po niya ang pinakamalaking problema ng tao. Dahil ang problema natin ay kasalanan, wala pong makakasulban yan. Wala pong makakasolusyon. Gusto, kung man natin maging mabuting tao, kahit po yung mabubuti natin gawa, sabi po ni Isaiah, mga basahan sila sa mata ng Panginoon. Without Christ, lahat ng kagandahang loob natin, basahan po sa mata ng Diyos. Ang kabutihan lamang, ang kagandahang loob lamang napapasa ay ang kabutihan at kagandahang loob na nanggagaling kay Kristo. Kaya po magandang balita. Kaya po magandang balita ang dulot ng season na ito, maligayang Pasko. Kaya po, at ang kaligayahan po na ito ay hindi po limited sa may kakayahan na mag-celebrate, na magdiwang. May bagong damit, may pagkain, masarap na pagkain, o hindi po doon nanggagaling. Ang katuwaan po na ito, ang kagalakan po na ito, dulot po ng pagdating ng tagapagsalba o tagapagligtas, ay para po sa lahat. Kay mahirap, kay mayaman. Para sa ating pong lahat ito. Ang requirement lamang po ay tanggapin. Kasi kahit napakahalaga ng isang regalo na ibinibigay na nga sa atin, pag ayaw po natin tanggapin, hindi po mapapasa atin. Pag hindi po natin siya buksan at tanggapin sa ating puso at sa ating buhay, wala pong kagalakan. Ang sinasabi po na kagalakan po dito ay aalay po, it's offered to everyone. Binubuksan po itong opportunity para po sa lahat. Para po siya pagkain na naalay sa lamesa. Na lahat ay tinatawag para kumain. Sa last verse po natin sa 12, sabi niya, pinanganak siya sa isang sabsaban. Bakit kaya sa napakaraming bagay na pwedeng gamitin, bakit kaya sabsaban? Ang sabsaban po ay lalagyan ng pagkain ng mga kettle, ng baka, ng inaalagaan nila, ng karnero. Sabsaban, manger. Ano nilalagay doon? Pagkain. Doon po ilinagay ang batang si Jesus. At sabi po ni Jesus sa John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. Hindi po aksidente na sabsaban ang ginamit. Pwede naman na ibang bagay, pwede naman na upuan, o kanto, o kahit kahoy man lang doon yung kulungan. Pwede naman yun. Bakit sa sabsaban pa? Ipinapahayag po na si Jesus ang totoong pagkain para mabuhay ang tao. Tinatawag mo lahat ng tao sa sabsaban na ito. Sabsaban na ito na lalagyan ng pagkain kasi siya po ang pagkain para maligtas. Feed on me, sabi ni Jesus. Siya yung salita, siya yung verbo,
Siya yung Diyos na siya yung salita na naging tao. Si Jesus po yun. Marahil sa dinami-dami na po natin inaaral sa Bible study na ito, maliwanag po sa atin na si Jesus po yung salita na yun at siya po yung pagkain ng kaluluwa. Kaya po tayo nag-aaral ng nag-aaral para po tayo ay lumago, para po tayo ay lumakas, para po tayo ay patuloy na mabuhay dahil pagkain po ang salita ng Panginoon. Datapwat, hindi po na nanatili sa sapsaban si Jesus. Alam po din natin na siya po ay lumaki at siya po ay na-cross upang doon ay kanyang ipako ang lahat ng ating pagkakasala. Pinako po niya sa krus. Pinako po niya at pinako po sa krus upang ma-culminate, upang ma-reinforce ang kaligtasan po na naumpisahan sa araw ng Pasko. Kasi kung baby ay walang kakayahan, nag-end po ang major sa cross. At hindi lamang po sa cross, pagkus po sa bato po that has been rolled away para po patunayan na buhay si Kristo at may kakayahang magligtas para sa atin lahat sa araw na ito. Sa ating pong mga tumanggap na, tayo po ay magdiriwang. At yung mga hindi pa po nakakatanggap, anong rason para ipagdiriwang? Katulad po ng isang estudyante na gumraduate. Siya po yung magse-celebrate ng graduation. Pero ang isang estudyante na hindi nakapagtapos, hindi nakapag-graduate, ano po yung isa-celebrate niya? Ganun po yun, katulad din po ng tao. Ngayon, sa panahon ito, nagdidiriwang ang buong sanlibutan. Merry Christmas everywhere, Merry Christmas everywhere. Pero huwag po natin palampasin ang panahon na ito na usigin ang ating mga sarili na totoo bang tayo yung tao na dapat magdiriwang. Tanggap ba natin yung dahilan para tayo magdiriwang? Meron ba tayong rason talaga para magdiriwang? Meron po. Pag nasa atin po itong kaligtasan po ito, kaligtasan na ito ng dulot ng Pasko. If we are the same, kung tayo po yung nasalba, kung tayo po yung narinig, tayo po yung naligtas, magdiriwang po tayo. Kaya kung may kaibigan po tayo na nagdiriwang at wala namang Kristo sa buhay, bahagian po natin. Para hindi naman po nila masayang yung regalo ng this season ng Paskong ito. Para magkaroon po ng tunay na kagalakan at katuwaan. Sabi niya, joy, unexpressible joy. Kay mahirap, kay mayaman, kay walang nagmamahal, kay maraming nagmamahal. Para po sa lahat ito, para po sa ating lahat, ang kagalakan, ang dulot ng Pasko. Yan po sabi na napakaliwanag po dyan, magandang balita, kagalakan, nagdudulot ng kagalakan sa buong bayan. No exception. Lahat po tayo, kabilang po dyan. Pero it's on our end po. Tayo po, pipiliin po ba natin na tanggapin? Pipiliin po ba natin na paniwalaan, panampalatayanan? Kasi kung hindi po, wala po tayong rason para magdiriwang. Katulad na po ng nag-aaral, hindi po gumraduate, paano ako mag-celebrate ng graduation? Katulad po din ito. Ang pinagdiriwang po tuwing Pasko ay ang kaligtasan, ang kalayaan, ang pag-asa. Kaya, let's own it. Gawin po natin pag-aari natin, tanggapin po natin upang kasiya-siya kung tayo'y magdiriwang. Kahit hindi masarap yung nakahain sa lamesa, buong-buo po yung pagdiriwang natin dahil totoo pong pagdiriwang. Hindi po siya
hindi po siya, kahit hindi po siya pansamantala, hindi po siya sa isip lamang. Lumaki po ako sa pamilya na mahirap parang napakahirap mag-celebrate ng Christmas kasi walang-wala. Parang pag Christmas, parang may ano ka, yung ano mo ba ay parang umapapal, parang tawag ko yun, like, mabuti pa sila, parang gano'n, mabuti pa sila. Salamat po. Naiinggit yung ano yun. Very good, Kasi, brother. mabuti pa sa kanila dahil parang gano'n ba? Pero nung nanimala po ako kay Kristo, is the time na yung unexpressible joy, kahit wala, kahit ano lang yung nandyan, ang saya-saya, buong-buo ka. Yun yung mararamdaman ko ng isang tao, kung siya na po yung napalaya, kung siya na po yung naging buo yung lahat like all the hurts in life. Kahit yung kahirapan, di ba? Minsan parang ano ba naman ito? Parang ang hirap-hirap naman ng sitwasyon ng buhay, parang gano'n. Nakakasakit yun, lalo na pagbata ka na ano. But kung si Kristo tinanggap, parang wala lang, ang saya-saya, kahit ano na lang yung nandyan. Ito po yung sinasabi niya na joy, na hindi maibibigay ng kahit anuman sa mundong ito. Ang makakapagbigay lamang po ay si Kristo. Kaya sa Paskong ito po, meron man o wala, pag si Kristo po ay ating tinanggap, yung pag-asa na dulot po niya, magpapasaya po sa atin, magbibigay po ng kapayapaan, kagalakan, pupuliin po niya ang ating mga puso ng pagmamahal at pag-ibig, ipadarama po niya. Kahit pa, you know what, kahit walang nagmamahal, kasi kung minsan, nagmamahal tayo, hindi binabalik, kahit sinasabi na symbiotic ang pagmamahal, kung nagmahal ka, expected mo na mahalin ka rin, minsan hindi nangyayari, pero praise the Lord, kasi itong Pasko ay nagpapaalala na merong nagmamahal at ang kanyang pagmamahal ay napakalaki, walang nakakapantay. Kaya mga kapatid, kapit lamang po. At kung meron man kayong mga kapatid dyan po sa sa mga walang dalaw, okay lang po. Masaya pa rin kasi si Jesus nagmamahal. Labis po ang kanyang pagmamahal sa ating lahat, sa inyong lahat dyan. Ipinapaalala po ng Panginoon tuwing Christmas, pinapaalala po niya na buong-buo tayo sa Kanya. Pumunta ka sa sabsaban, kumain ka doon. Pupunuin po tayo at we will be filled with that unexpressible joy. Kapayapaan, katiyakan. And so, pwede po natin awitin yung joy to the world. Pagdiriwang. Kahit po nasa likod po tayo ng rehas, mga kapatid, pwede ka pong umawit, pwede ka pong magdiriwang. Joy to the world. Kabilang ako doon. Amin po ba? Sa Hebrews chapter 9 verse 28, our last verse, sabi po niya doon, ito po pag-asa natin, sabi niya, Hebrews chapter 9 verse 28, si Jesus ay dumating bilang bata upang magligtas sa mga may gusto. Pero darating ang panahon, o ganun din naman, minsan lang namatay si Kristo, nang ihinandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuin mo ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Sino po itong mga naghihintay sa Kanya? Yung mga tumanggap, yung mga nagdiriwang ng kanilang kaligtasan
sa panahong ito. Kayo at ako. Tayo po yun. Pagbabalik siya, hindi na isang parang walang kapangyarihan na bata sa sapsaban, bagkus po, hari siya. He's the King of Kings, Lord of Lords, at kukunin po niya lahat ng naghihintay. Kaya magdiriwang po tayo, lalong-lalo na po sa Paskong ito, pero gawin po natin araw-araw ang pagdiriwang dahil ang kaligtasan po natin ay magkakaroon ng final na katuparan kung darating si Kristo na mabuli. Since muli darating siya. Kaya paghandaan po natin yan habang patuloy na nakarelay sa strength na ibinibigay niya dahil hindi po natin kaya. Merry Christmas po. Katuwaan na walang kapantay, walang makakadulot sa mundong ito, manggagaling lamang kay Kristo. Sa panahon ito, ipinapaalala sa atin ang ating pag-asa, ang ating kaligtasan, ang ating paghilaya. So, Merry Christmas po mga kapatid. At dito po nagtatapos ang ating maikling Bible study sa gabi. God bless you. And back to Brother Dante. Thank you.